Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. This time, ang pag-uusapan naman natin today is OnePlus Ace 5 detalyadong review. So, kung interesado ka, let's start. So, bago tayo tumuloy, syempre, price tag muna para alam nyo na yung expect nyo. This supposedly around 21,000 to 23,000. Sabihin natin 23,000, okay? Basta nag-start siya sa 21,000 na price tag. Available po siya both Lazada and Shopee. Iwan ko yung link sa video description, yung mga legit na pwede nyo pagbilhan, okay? Now, ito na rin ang kanyang official specs. This is currently running on Android 15, Color OS 15 po yan. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 po ang chipset nito. Qualcomm 4nm po yan, up to 3.3 GHz. Adreno 750 ang GPU niya. Ito pong gamit natin is merong 16GB. Yes, 16GB na totoong RAM, 16GB LPDDR5X with 256GB lang na UFS 4.0 at UFS 4.0. I believe available din po siya hanggang 1TB if I'm not mistaken, pero mas mahal. Siyempre mas malaki ang storage, mas mahal. Pero yun nga, again, naglalaro ang price niya 21,000 to 23,000 sa Lazada and Shopee. Okay, now, kung gusto niyo pang basahin yung specs na yan, i-post nyo na lang yung video. Continue na tayo sa totoong review. Okay. Build and design muna tayo saglit. This has actually boxy type na build. Lahat makanto. And actually, maganda naman yung pakiramdam niya sa kamay. And hindi rin siya ganun kabigat. I believe this has aluminum frame. Kung di ako nagkakamali. With glass back. Yes, glass back po ito. Although, yung finish po niya is medyo matte or something na hindi makintab. At least, ang point is hindi siya fingerprint smudge magnet. As you can see dyan sa video. Siyempre, meron tayo ding crystal shield glass, not Corning Gorilla Glass po. Hindi po Corning Gorilla Glass. This has crystal shield glass protection. Okay? So, glass, and then aluminum yung paligid. Okay? May OnePlus branding po tayo dito at meron tayong Ace Performance naman nakasulat dito. Then, ito po yung camera modules. And we have actually the punch hole and ang fingerprint po niya is under display din. This is, I believe, optical fingerprint sensor. Overall, design niya is very premium. Hindi naman maikakailayan. And pansin nyo, wala siya mga ibang branding dito nakasulat because this is a China ROM po, not global. Ang global version po nito, if I'm not mistaken, is the OnePlus 13 or 13R. Basta yun, OnePlus 13 if I'm not mistaken. Pakicorrect na lang ako sa comment section kung mali ang pagkakaintindi ko na yun yung global version nito. Okay? Pero syempre, the OnePlus 13 and 13R is medyo may kamahalan. I believe doble sa presyo nito. Naglalaro sa 50 to 60,000 yata yun. Yes, literal na doble sa presyo nito once na naging global ito. Pero kung okay lang sa inyo ang China ROM, this is the OnePlus Ace 5. Okay. Now, diretso na tayo ngayon sa performance. So, Antutu score muna tayo. This Antutu score actually has 2 million. So, 2 times ko siyang tinry. Baka bumaba ulit siya gaya nung nangyari sa Realme Neo 7 na baba pala. Turns out, hindi naman. Consistent naman siya sa 2 million. This one has 2,061,000 and then the next test, 2,090,000. So, consistent siya sa 2 million. And the best part, kitang-kita natin dito, no? Basta gaming phone talaga makikita natin na doble lagi ang GPU score versus CPU. Usually, ganun ang mga sign na gaming phone. Either kapareho ng score or hindi nagkakalayo ng score ang CPU and GPU or doble ang score ng GPU versus CPU. That's considered na sigurado performance level talaga yan. Sa 3D Mark, syempre test din natin para sa mga curious kung stable ba yung graphics nito. So, ito lang po ang nakuha natin test. Although may kataasan, but stability is 72%. And that's actually up to 48 degrees Celsius umabot yung temperature. May kataasan, pero that's normal na sa ganito kataas na clock speed. And again, this is just the benchmark and hindi talaga ako masyadong nag-ano sa benchmark. Doon tayo sa actual, which is the performance. So, performance. So, sa performance, Mobile Legends, sinet natin siya sa Ultra Graphics and Ultra FPS. And that resulted sa stable na 120 FPS and 41 degrees Celsius. In fairness, hindi po siya nag-overheat. 41 degrees Celsius kahit naka-ultra, ito 120 FPS siya. Meron lang akong na-encounter lang
2 times, I don't know kung magiging normal ito, sana hindi, pero 2 times kong na-encounter na nag-glitch yung Mobile Legends, hindi matouch. Pagpatak niya ng 41 to 42 degrees Celsius yata. Basta mga ganun. So, I'm not sure kung bug yon ng Mobile Legends or bug ng smartphone. So, gusto ko lang ipakita sa inyo, nangyari sa akin yung experience ko and naka-video yan. Kitang-kita nyo naman. So, nagkaroon lang ng touch unresponsiveness sa Mobile Legends, okay? Call of Duty Mobile naman tayo. Set natin siya sa low graphics, pero syempre, ultra FPS. At syempre, nilaro natin to sa Battle Royale kasi yun ang gusto nyo. Malaki ang mapa, mas marami kailangan i-draw ang graphics card niya. So, nakakuha tayo ng stable, in fairness, stable na 38 degrees Celsius. Ang layo, hindi siya nag-overheat, magaan sa kanyang Call of Duty Mobile. At nakakuha tayo ng 90 FPS. Yung 90 FPS na yun, base yun sa game space niya. Ayan, pinakita ko sa inyo. Pero, base naman sa mismong game, dun sa baba nakasulat, kaya po niya hanggang 120 FPS. Base sa game yon. So, medyo nalilito ako alin ba ang actual o alin ang tama. Yung game space ba niya or yung sinasabi mismo ni Call of Duty na 120 FPS siya. But anyway, still, mataas pa rin na FPS yun and that's still impressive at 38 degrees Celsius. Okay? Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Sinet natin siya sa smooth graphics and ultra extreme FPS. Nagpa-fluctuate po siya from 110 to 120 FPS, although not stable sa 120, still 110 and 120 FPS is still impressive. Okay? Now, nakakuha naman tayo sa temperature dito mataas-taas, 44 degrees Celsius. Well, naka-extreme tayo. So, yeah, medyo nagulat lang ako kasi usually, alam ko 42 to 43 degrees Celsius. But 44 degrees Celsius, although papuntang overheating, hindi naman ganun kalala. And that's 2 games bago siya umabot ng 44 degrees Celsius. So, yun lang. Just so you know, PUBG Mobile, smooth graphics, ultra extreme, umabot ng 44 degrees Celsius. I guess you can use phone cooler sa likod para maibsan yan. Why not, diba? Safe naman ang mga phone cooler. Now, lipat naman tayo sa Farlight. Sinet natin siya sa balance graphics, yung pinakamababa, but naka-extreme FPS. And I was expecting makakuha ko dito ng 90 to 120 FPS, pero wala. 60 FPS lang nakuha ko and 42 degrees Celsius na temperature. Okay? Napansin ko rin, for some reason, may mga sobrang random naman, hindi naman ganun kadalas. Sobrang random na frame drop sa Farlight. I don't know why, pero yun ang nakita ko. Now, lipat naman tayo saglit sa Wreckfest. Ito naman yung bago kong favorite na game na kung saan pwedeng makipag-banggaan ka lang online. And sinet natin siya sa low graphics and max FPS. In fairness, stable siya at 60 FPS. Yun nga lang, medyo mataas ang temperature, 42 degrees Celsius. Still acceptable na temperature pa rin yan. Also, nakaranas din ako dito ng random frame drops. Okay? Now, finally, sa Genshin Impact, sinet natin siya sa high graphics at 60 FPS. Stable po siya sa 40 to 42 FPS lang. Hindi niya kaya ma-reach yung 60 FPS for some reason. And 43 degrees Celsius sa temperature. May kataasan, but still acceptable pa rin naman po yan. Hindi ko na tinest dito ang Call of Duty Warzone since napaka-buggy po ng game na yon. Kahit na tinest natin siya sa mga high-end chipset, mga flagship chipset, nagkakaroon ng crash, ng glitch sa graphics, so on and so forth. So, medyo na-turn off na ako sa laro na yon. So, baka hindi ko na isali yun sa mga future gaming test. So, yun lang naman. So, overall performance, bibigyan ko to ng 8 out of 10. Kayang-kaya naman niya mag-high FPS. Maganda naman ang performance siya kahit paano sa thermal. So, 8 out of 10 lang po. Okay, pwede na yun. Mataas na yun actually. So, sobrang pasado na yun. Yun lang sa performance. Now, di pa tayo sa battery. By the way, this has 6,450 mAh silicon carbon lithium-ion battery, okay? So, yes, latest na battery technology. And I think magiging common yan sa mga smartphone ngayon, lalo sa mga mid-range to high-end. Yung silicon carbon battery na yan. Again, that's still lithium-ion na may napalitan lang na pyesa na gumamit sila ng silicon carbon na material. But anyway, supported dito ang 80 watts SuperVOOC. Yes. And that means kaya po niyang i-full charge ito from 20% to 100% in around 35 to 40 minutes. Okay? Wala po ako nakitang bypass charging dito. Even if pumasok tayo dito sa kanyang battery mode, wala po ditong bypass charging. See, meron lang settings for rapid charging, power saving settings, blah blah blah, and battery health, meron naman po siya. So, capacity natin 100% pa rin. Meron tayong, pwede nating iset sa, just in case lang gusto nyo magtagal lalo ang battery nyo, set
set lang siya sa charging limit na 80%. Tapos mag-i-stop na siya ng charging, which is very advisable po yan kung gusto nyong or balak nyong gamitin ng phone nyo ng pangmatagalan. And then we also have battery mode, which you can choose kung gusto mo mag high performance mode. That means gaming mode dyan. And malakas po yan sa battery. Nasa inyo po yan. Or balance mode, both gaming and pwede rin magtipid siya. And power saving mode and then super power saving mode. Dito naman, advisable lang to gamitin kapag balak mo mag-travel and then gusto mo call and text lang muna ang pakinabangan mo. Very useful ito. Yun nga lang, speaking of which, may epekto po yung ganito mga settings. Actually, kahit anong ilagay mo, kahit high performance mode, tinest ko na siya. High performance mode, balance mode, power saving mode, super saving mode. Mention ko na tong issue na to ha. Kahit alin yan ang piliin mo, delay po talaga ang kanyang notification dito. For some reason, napaka-delay po ng notifications dito. And actually, ayan, currently, walang dumarating na notifications, pansin nyo. Pero supposedly, dapat may madadating sa Messenger. Pero pag inopen ko Messenger, magpapasukan na yung mga chat sa akin. Sample. Ayun o. Biglang nagpasukan. Ngayon lang pasan, hindi siya nagno-notify. So yeah, may issue po ako sa kanyang notification, super delay. And just so you know, nakalock po ang app na yan, yung Messenger na yan, nilak ko na. Oh. See, nakalock na siya, tinanggal ko na rin siya sa blacklist. Nilagay ko siya sa whitelist ng battery saving ek na yan. Still, delay pa rin yung notification. So may issue po ito sa notification. Kung balak niyong bilhin to, baka maging problem yun. Yeah. So gaming phone, okay. Notification, for connectivity, walay. Yan, gusto ko lang malinaw po tayo dito, okay? Hindi po tayo sponsor dito, kaya expect nyo real talk at saka real experience yung sinishare ko sa inyo, okay? Lipat tayo saglit sa PCMark. So, pakita ko lang sa inyo yung endurance niya. Kamusta yung endurance ng PCMark? So, tinest ko lang siya sa half brightness, half volume. Di ko muna siya tinry sa full brightness. So, nakakuha po tayo ng 17 hours, 35 minutes. Isang test lang nagawa ko kasi medyo busy ako lately. Paalis-alis ako. So, hindi ko siya matest ng marami sa battery. But this one, half brightness, half volume with internet. Very impressive po yan. That's above average. That means okay na okay po siya. Not as good as Realme Neo 7 na na-test natin recently lang na umabot ng 20 hours man get. This one 17 hours lang sa half brightness. So I'm not saying na malala. This is actually impressive pa rin. Kasi ang average lang po ng half brightness, half volume na nakukuha nating results usually is around 11 hours lang. So 17 hours and 35 minutes is very impressive na. Pansinin nyo lang. So, yun. By comparison, mas maganda lang yung nakuha kong result sa Realme Neo 7. So, yun. Again, 17 hours is very impressive pa rin naman. Now, lipat na tayo sa display. So, the display has 6.78-inch 1.5K resolution. LTPO AMOLED po yan with Crystal Shield glass protection. Banggit ko kanina. Supported nito ang HDR10 Plus and Dolby Vision. Yes! And 120Hz screen refresh rate po ang maximum niya na screen refresh rate. Pakita ko lang sa inyo saglit sa settings. Ito yung display and we set this up. Itong buong review na to, all this time nagamit ko siya. Sinet ko lang siya sa high. All this time, hindi ko siya nilagay sa auto, hindi ko siya nilagay sa 60. All this time, nilagay ko lang siya sa 120Hz screen refresh rate para fair at saka syempre para ma-test natin. So, okay po siya. Very good for most of the time, like 99% of the time. Very good po ang kanyang refresh rate. Other stuff about dito sa display settings, ito po makukuha nyo. Meron po siyang timplahan ng kulay, vivid, natural pro modes. And then we have eye comfort and sleep, adaptive tone. Ito naman yung mga parang kagaya dun sa Apple na True Tone, kung saan nag-a-adjust yung kulay or liwanag ng screen and kulay depende sa ilaw ng kwarto. Yan, adaptive tone. And then we have image sharpener, video color boost. So marami pong settings dito. Dito mapapansin nyo, no, kung napanood nyo yung Realme Neo 7 ko na review, is same na same sila halos ng settings. Kasi po under po sila ng isang company lang, which I believe is BBK, and magkapatid po si Realme and OnePlus and Oppo. Kaya pansin nyo, halos iisa lang yung kanilang settings and mga features sa mga settings nila. Just so you know lang, just in case na hindi nyo po alam, okay? Pero in fairness, magkaiba at magkalayo yung nakukuha nating performance versus Realme Neo 7. Magkaiba rin ng chipset eh. Dimensity yon, ito Qualcomm. For some reason, parang lumalabas mas maganda yung Dimensity at saka yung software sa Realme Neo 7. Yan, parang binibigyan ko na kayo ng idea sa verdict ko. Pero
isa-isayin pa rin natin. Meron namang bagay dito or mga features na lamang pa rin itong smartphone na ito. Continue tayo sa display. Ang display po nito is kaya hanggang 800 nits, that's typical, pero kaya po niya hanggang 1600 nits high brightness mode, at ang peak brightness naman niya 4500 nits kapag nanonood kayo ng mga HDR na mga content. Supported po niya hanggang 10 multitouch, at sa touch sampling rate naman 125 to 250 Hz touch sampling rate with wideband level 1 din po. So makakaparoon po kayo dito ng Netflix ng full HD and even I believe hanggang 1.5K, pero sa account ko kasi kaya niya hanggang 1.5 full HD with HDR support. So very good na po ito. Now, kung display lang pag-uusapan, bibigyan ko to ng around 8 out of 10 din score. Okay? Mataas na rin po yun. Now, sa audio naman, this has dual speaker. Butas lang dito and dalawang line or grill dito sa ilalim, which means stereo speaker po siya. And ang ganda po rito ng sound kapag naglalaro kayo ng first person shooter. Talagang rinig nyo yung kung saan nanggagaling yung mga lakad ng kalaban, mga putok, kung saan direction. Not just left and right. Even sa papuntang doon, papunta rito, maririnig nyo po habang naglalaro kayo, which is very nice sa isang speaker. Okay? And then, wala po siyang headphone jack kung mapapansin nyo, no? Yan, pag tinignan nyo, wala pong headphone jack. So, yun. And also, mapapansin nyo rin sa design niya, hindi ko pala na-discuss kanina, no? Meron tayong mga antenna lines dito. And then, sa kabila, meron tayo dito, binalik nila yung switch nila ni, yung parang sa iPhone. Yeah, silent mode and then ring mode. Binalik na nila sa OnePlus. Ang, ano ba tawag dito? Slider, I believe. Yeah, binalik na nila sa wakas. Nawala ito, I believe, sa around OnePlus 11 or 12. Yeah, correct me if I'm wrong, hindi ko na matandaan kasi hindi ako masyadong fan ng OnePlus kasi. Oh, tatlong switch. So, sa gitna, vibrate and then silent na silent talaga sa dulo. Yeah. So, meron siyang tatlong mode. Merong ringing mode and then sa gitna, vibrate mode and then silent mode. Alright? Now, pakita ko lang sa inyo saglit yung sound settings. May natuwa ako dito na settings na nakita, which similar din naman, nakita ko rin to actually, itong settings na to sa Realme Neo 7. Kasi nga, again, pareho sila ng settings. So, meron tayong, pag bumaba tayo rito, app-specific volume, okay? So, pag supported nito, ang feature na to, ang supported nito like YouTube and Spotify, I believe, pwedeng yun lang mabago ang volume pag binabago nyo yung volume. Pag ina-up and down nyo, nababago siya, pero hindi na-apektuhan yung volume overall ng smartphone, which is good. I like that. And also, meron siyang clear voice effect. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag nakikipag-usap po kayo sa Messenger, ito supported yung mga app. Ayan. Sa phone and Messenger, pwede po niyang i-noise cancel yung paligid. So, mas malinaw na maririnig ka ng kausap mo sa kabilang linya. Nice, diba? I-on nyo lang kung gusto nyo. And then, we have Holo Audio. Meron nito sa Realme Neo 7. Pansin nyo? Yeah. Another proof na iisa lang talaga sila ng developer. And finally, dito sa more, pag bumaba pa kayo, supported po niya ang IEM din. Yes. So, same na same din ni Realme Neo 7. Pasensya na kino-compare ko kasi hindi lang sa pareho na sila na halos ng price tag, pareho din sila ng settings, and magkaiba lang talaga sila sa chipset. And mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong pipiliin ko. Although may idea na kayo ng konti, pero possible na hindi nyo expect yung sasabihin ko sa verdict. But anyway, those are the audio settings, okay? So, dahil maganda yung kanyang mga features sa audio, bibigyan ko rin siya ng 8 out of 10. Actually, maganda po yung kanyang audio. 8 out of 10 din. Why not? And then sa connectivity naman, supported po nito ang 4G, LTE, 5G, VoLTE, and VoWiFi. And supported din niya ang Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, at meron siyang support for Wi-Fi 6 and Wi-Fi 7 certified na rin po siya. That means, ito ang speed test niya sa Wi-Fi, nagmamadali at napakalakas po ng sagap niya sa Wi-Fi.
Okay? Now, sa mobile data speed test naman average lang. Hindi po siya impressive, sadly. I don't know why, dahil siguro China ROM ito, kaya hindi natin ma-utilize yung totoong lakas ng modem niya sa mobile data. But again, sa Wi-Fi, maganda at solid yung kanyang speed test. Now, meron siyang napansin ko rin, another one, pakita ko sa inyo ulit ang settings. Maganda to. Pag pumunta kayo dito sa mobile network settings, okay, pakita ko sa inyo, meron pong beacon link. Ano po ang beacon link na yan? Hindi ko siya matest kasi kailangan parehong OnePlus yata or Oppo or Realme pwedeng gumamit nito. So, nag-iisa lang itong ginagamit natin na OnePlus o hindi natin matitest. But, it says sa kanyang web page or sa website ni OnePlus, ang pinaka-function nito is parang walkie-talkie. Pwede kang mag-walkie-talkie pag in-on mo to gamit ang Bluetooth connection. So, that means kung Bluetooth around 10 to 20 feet. Yeah, if I'm not mistaken. So, walkie-talkie sa smartphone using Bluetooth. And I believe wala pong charge yun or nyo kailangan ng load doon. Basta may Bluetooth connection sa paligid, yun daw yun. Sabi sa website, okay? And again, remind ko lang na yung notifications nito is delay. Yes. Lalo na sa Messenger, gamit pa man din natin dito sa Pilipinas is Messenger, pambansang chat app ng mga Pinoy. Now, finally, sa camera na tayo, okay? This has 50 megapixel main camera with OIS po yan. 8 megapixel na ultra-wide at 2 megapixel na macro. So focus tayo sa pinakakaya niyang ipakita ng mga pictures. So, ito po ang pictures niya. So, yan. Overall po, kung mapapansin nyo is napakaganda and maganda rin yung saturation niya, although nakatimplado na, but still napakaganda po. Para sa akin, ang ganda sa mata niya and social media ready na. Hindi na kailangan masyado mag-edit, and although may pagka-aggressive yung AI niya, I believe okay naman. Napansin ko lang na hindi ganun kaganda nga lang yung kanyang blur effect or yung bokeh effect. Papakita ko sa inyo saglit ha. Unang beses ko napansin yung kakaibang blur effect niya is hindi po perfect yung kuha niya. Parang medyo artificial and biniblur niya yung mga edges. So, pangit yung detection niya ng edges. So, baka kakutsamba lang yan, baka mag-improve ito overall. Pero syempre, ginagamit natin siya every now and then tuwing lalabas. So, ginamit natin siya sa labas. Ito na naman, and pansin ko hindi talaga niya makuha ng perfect yung edges for some reason. And napaka-artificial po ng dating nung mga edges na nakukuha niya. So, blur effect niya hindi ganun kapulido at hindi rin ganun kaganda. So, overall, pagdating sa pictures, maganda naman siya actually. And then, syempre, tinry din natin ang video recording. So, this is the 4K resolution dito sa rear camera, and I believe supported niya ang OIS. Lalakad tayo, syempre. Ano po to? Native OIS lang, wala tayong ginagamit na gimbal. So far nakikita ko dito sa screen, stable siya kahit na medyo malikot ang kamay ko, at syempre nauga din habang naglalakad ako, and maganda rin yung panin niya actually. Again, this is 4K at 60 fps. Malakas po ang hangin, so malamang possible na medyo muffled yung boses ko, but as you can see, yes. So this is the 4K at 60 fps. Again, maganda actually. This one has, I think better ang nito, ang camera nito, ang OIS nito versus the Realme Neo 7. Yeah, in terms of camera lang video camera, parang mas maganda dito. But the performance, I believe mas maganda rin, mas maganda rito sa part na, mas maganda dun sa nalito na ako. Realme Neo 7 yung mas magandang performance. Pero camera, this OnePlus Ace 5. Yes. Zoom lang tayo saglit. This is times 2, and we can go as close as 10 times. Medyo soft na ang details pagka 10 times. Again, mahangin, sensya na, baka hindi nyo naririnig din pala, no? But anyway, 4K 60 is very decent dito. Let's go 10 times. Yeah, medyo wala na, hindi ko na makita yung sasakyan na yun, no? Sasakyan dapat yun, pero hindi na natin maaninag kung sasakyan nga ba yun. Anyway, kamusta yung microphone even if malakas ang hangin dito? Lakas ng hangin, as you can see. Yeah, ganyan po kalakas ang hangin. Ito naman po yung front camera niya. This one maxes out at 1080p at 30 fps. Una ko nakita sa GSM Arena nung bago ko matanggap.
it says 1080p 60, so hindi accurate yung, or hindi updated yung GSM Marina na specs 1080p 60 download. Pero dito sa actual 1080p at 30 fps lang po. Yeah, and even if mag-switch tayo sa ultra steady, i-switch natin to met ng konti. 1080p at 30 fps pa rin. But anyway, switch tayo sa ultra. Pero kahit na hindi natin mag-switch, may konting jiggle, may wiggle. Lipat tayo sa 1080p at 30 fps selfie camera, pero ultra steady. Wait lang. Okay, this one is the 1080p at 30 front camera pa rin, ultra steady. Medyo nabuwasan yung wiggle, yung jiggling ng image, which is good. Actually maganda nga yung kanyang front camera, no? Although 1080p lang, pero pwede na to pang live video or vlogging. Pwede na to, malinaw din, ang ganda rin. Actually hindi siya nag-oversaturate. I'm expecting na oversaturated yung likod. Hanapin natin yung may blue para mas makita nyo na kita pa rin yung blue. Yung blue sa ulap, maganda, no? Hindi siya hindi saturation tawag na, exposure pala. Hindi siya overexposed, kahit na nakafocus sa mukha ko, pero hindi na overexposed yung ulap. Good job dito. Maganda nga talaga ang camera niya versus Realme Neo 7. Mas better ang camera dito sa OnePlus Ace 5. Sa likod po, supported niya up to 4K at 60 fps. And sa front, ito lang medyo nadismaya ako, 1080p at 30 fps lang po. Yes, yan po, nakita nyo sa video. Pero overall, maganda pa rin naman ang mga resulta niya. And actually, gustong gusto ko dito yung camera niya. Para sa akin, mas maganda ang camera nito versus Realme Neo 7. Dito talaga lumamang si OnePlus Ace 5. So kung camera lang din naman, mas pipiliin ko na lang this one. Mas maganda talaga. Mas maganda camera nito. And the video recording nito, malapit sa effect ng iPhone and Samsung. Yes. Kita nyo naman dyan sa sample, maganda po ang kanyang video recording. And stability, nice. Very nice. Ang ganda rin actually ng separation niya ng background and foreground sa video recording. And kahit paano, nakikita natin yung dynamic range, yung black and white na, yung bright colored na mga areas and dark colored na areas. Solid. So camera, very good po rito sa kay OnePlus Ace 5. Nice. Bago makalimutan, sa connectivity pa rin pala na nakalockdown ko lang kanina, GPS accuracy nito is 10 meters lang. Hindi po siya ganun ka-accurate. Average lang. Actually, below average pang ito na makukonsider. So, ginamit ko na rin to actually sa mga rides namin, both sa kotse and sa motor. And din nga, medyo may konting delay siya pagdating sa mga liko. So, yeah. Bibigyan ko lang ito score na 8 out of 10. So, mas mababa siya. Kasi si Realme Neo 7, binigyan natin ng 9 out of 10 na score. This one, 8 out of 10 lang. Kasi may mga flaws siya na hindi ko nagustuhan. Although maganda overall yung performance niya and battery. Pero 8 out of 10 lang talaga pwede ko siyang ibigay. So, yun. In terms of sulit naman, I believe very sulit ito. Ang hirap naman maghanap kasi ng 20 to 23,000 pesos. At ganito ang specs. My God. Almost flagship killer na din to. But, ipapipiliin ako kasi same or similar pricing sila ni Realme Neo 7 and OnePlus Ace 5. Realme Neo 7 ako. Okay? But still, napakalaking bagay po ng camera advantage nito versus the Realme Neo 7. Especially kung ang focus mo or mas pinipili mo ay camera. Mas okay talaga dito. Pero overall, Realme Neo 7 na lang ako since similar lang. Again, similar lang talaga kasi sila ng price. So, yun lang naman. Pasensya na kung medyo na-real talk natin. And alam nyo naman, ganito naman talaga dito sa channel. And may kahabaan na video. Sanay na rin naman sigurado kayo dito. So, hanggang doon lang. Iwan ko yung link nito sa video description. Yan. Pakigamit na lang po ng link na mga iniiwan ko dyan kasi it helps us. Don't worry, wala pong dagdag na charge yon. Kung ano yung price niya nakikita nyo sa Lazada, tapos ginamit yung link namin, hindi po nadadagdagan ang presyo nun dahil sa link namin. Same pa rin po. Kumikita po kami dyan mga around 6 pesos per binibili nyo. 6 to 10 pesos at best. Yeah, so hindi ganun kalakihan and hindi po sa inyo ipapatong yung charge. Yun ay commission lang talaga kapag ginagamit nyo every time yung link na iniiwan namin dito. Tulong nyo na lang din sa amin para sa ganitong klaseng review. Alright? So hanggang doon lang. This is Scott Man. This is OnePlus Ace 5. I'll talk to you again soon.